Kumusta ka, mahal na tagapakinig? Muli, ako ang inyong kasama, si Clara, at ito ang Kwentong Puso. Ang lugar kung saan ang bawat pintig ay may dalang kwento. Sabi nila, ang tadhana raw ay may sariling paraan para pagtagpuin ang mga pusong matagal nang nawalay. Pero paano kung ang pagtatagpong ito ay nababalot ng pagdududa, ng mga luha, at ng 10 taong pagdurusa? Sapat na ba ang dugong nananalaysay para muling buuin ang pamilyang sinira ng nakaraan? Sa isang sulok ng Quiapo, sa gitna ng amoy ng kandila at sampagita, nagsimula ang lahat sa isang sigaw. Layuan mo kami. Anong modus na naman ba to? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marcelo Vergara na parang libu-libong karayom na may yelo. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Natigilan ang mundo niya. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang sigaw ng mga bata, ang tunog ng mga sasakyan. Lahat biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya, si Aling Esther, na may galit at takot sa mga mata habang pilit itinatago sa likod nito ang isang batang babae. Ang batang babae? 10 taon. 10 taon ng paghahanap. 10 taon ng mga gabing walang tulog, ng mga panalangin walang sagot, ng pagdurusang unti-unting pumatay sa kaluluwa niya. At ngayong natagpuan na niya ang liwanag na matagal niyang inaasam, itinataboy siya na parang isang pulubi, isang manloloko. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa bata. Si Ami, ang buhok nitong itim at bahagyang kulot sa dulo. Ang balat nitong kayumanggi na nasunog sa araw. At higit sa lahat, ang mga mata nito. Diyos ko, ang mga matang yon. Iyon ang mga mata ni Lucian. Mga matang bilugan at nangungusap. Puno ng isang kalinawan na parang kaya nitong aninagin ang pinakatago-tago mong lihim. Mga matang hindi kailanman nagsisinungaling. Pakiusap, Miss, sandali lang. Halos pabulong na, sabi ni Marcelo. Ang boses niya'y basag. Itinayo niya ang kanyang kamay, hindi para hawakan ng bata, kundi para ipakiusap na bigyan siya ng isang pagkakataon. Isang sandali lang. Pero mas lalong tumalim ang tingin ni Aling Esther. Hinila niya si Ami palayo. Sinabi ng layuan mo kami, mga mayayamang katulad ninyo, puro lang kayo panloloko. Huwag na huwag mong lalapitan ang anak ko. Anak ko. Ang dalawang salitang iyon ay muling sumampal kay Marcelo. Napatingin siya sa batang babae. Nakita niya ang takot sa mukha nito. Pero sa likod ng takot, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang maliit at halos hindi na makitang peklat sa may pulsuhan ng kanang kamay ni Ami. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang hapon sa hardin. Si Amihan, 5 taong gulang, ay masayang tumatakbo habang hinahabol ng isang paru-paro. Nadapa ito at nagasgasan ang braso sa paso ng rosas. Ang iyak nito, ang pagyakap niya dito para lang tumahan ito. Hindi ito pagkakamali. Bulong niya sa sarili. Siya na nga. Halika na, Ami, sigaw ni Esther, at mabilis niyang hinila ang bata papasok sa isang masikip na eskinita. Sandali! Desperadong sigaw ni Marcelo. Sinubukan niyang sumunod, pero hinarangan siya ng mga taong dumaraan. Sa isang iglap, nawala na sila sa paningin niya. Naiwan siyang nakatayo roon, talunan, habang ang puso niya'y dinudurog. Ang sampagwitang hawak ni Ami kanina ay nahulog sa semento, nayapakan at nawalan ng halimuyak. Katulad ng pag-asa niya, ngunit sa loob ng eskinita, huminto si Aling Esther. Habang yakap-yakap ang nanginginig na si Ami, kinuha niya mula sa bulsa ang isang luma at gasgas ng cellphone. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang isang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, nagsalita siya. Ang boses niya'y puno ng takot na hindi niya ipinakita kanina.
Tumawag siya. Nahanap niya kami. Walang nagsasalita sa loob ng itim na Rolls Royce habang binabagtas nito ang daan palayo sa magulong Quiapo at pabalik sa tahimik na karangyaan ng Makati. Sa labas, ang buhay ay maingay at makulay. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang bigat ng paghinga ng isang lalaking wasak ang puso. Si Dante, ang matapat na driver at kanang kamay ni Marcelo sa loob ng 15 taon, ay sumusulyap sa kanyang amo mula sa rearview mirror. Nakita niya ang bawat tagumpay ni Don Marcelo Vergara. Nakita rin niya kung paano ito unti-unting namatay noong araw na nawala si Ma'am Amihan. At ngayon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita niyang muli ang isang emosyon sa mga mata nito kanina. Isang kislap ng pag-asa, isang kislap na agad ding pinatay. Ang mansyon ng mga Vergara ay malawak, moderno, at napapaligiran ng isang hardin na perpekto ang pagkakaalaga. Ngunit para kay Marcelo, ito ay isang malamig na museo, isang malaking kulungan ng mga alaala. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang nakayukong mga katulong. Hindi niya sila pinansin. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, tila isinisigaw ang kanyang pag-iisa. Dumiretso siya sa ikalawang palapag, sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ang kwarto ni Amihan. 10 taon na ang lumipas, pero parang kahapon lang. Ang mga pader ay kulay rosas pa rin. Ang maliit na kama ay may kumot na may disenyo ng mga bituin. Ang mga stuffed animals ay nakaupo pa rin sa isang sulok, tila naghihintay sa kanilang kalaro. Walang alikabok. Bawat araw, pinapalinis niya ito. Bawat araw, umaasa siyang may babalik dito. Lumapit siya sa maliit na silya at lamesa na gawa sa kahoy. Hinaplos niya ang ibabaw nito. Inaalala ang kanyang munting prinsesa na nagdodrawing doon. Ang dila ay bahagyang nakalabas sa sobrang konsentrasyon. Anak, isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa lamesa. Boss, isang mahinang tawag mula sa may pinto. Nakatayo roon si Dante, may dalang isang baso ng maligamgam na tubig. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong lumapit at ipinatong ang baso sa tabi ni Marcelo. Isang simpleng kilos, pero para kay Marcelo, ito ay isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo sa kanyang dibdib. Salamat, Dante, sabi ni Marcelo. Ang boses ay paos. Wala pong anuman, sagot ni Dante. Tumahimik ito sandali, tila nag-aalangang magsalita. Boss, tumawag po kanina si Sir Ramon. Nangungumusta po sa inyo. Medyo madalas po siyang tumawag nitong mga nakaraang araw. Bahagyang kumunot ang noo ni Marcelo. Si Ramon, ang pinsan niya. Palagi itong nandyan, nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit minsan, nararamdaman niyang may kakaiba sa likod ng mga ngiti nito. Isinantabi niya ang isiping iyon. May mas mahalaga siyang problema. Nakita ko siya, Dante, sabi ni Marcelo. Ang tingin ay nasa kawalan. Ang peklat, nasa kamay niya pa rin, sigurado ako. Siya yon. Pero boss, ang babaeng yon, si Aling Esther. Bakit po ganun ang reaksyon niya? Tanong ni Dante. Parang may tinatago, parang may kinatatakutan. Biglang nagbago ang anyo ni Marcelo. Ang kaninang anyo ng pagkatalo ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Dante at ang apoy na matagal nang nawala sa kanyang mga mata ay muling nagliyab. Hindi ako susuko, Dante. Tumayo siya, mas matikas, mas buo. Pero this time, hindi tayo dadaan sa pinto sa harap. Humarap siya sa bintana, nakatanaw sa malawak na hardin kung saan huling tumakbo ang kanyang anak. Alamin mo ang lahat tungkol kay Aling Esther. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa Quiapo na tila walang naganap na kakaiba. Para sa karamihan,
Isa lang itong ordinaryong araw ng pagkayod. Para kay Ami, isa itong bagong pagkakataon para tulungan ang kanyang nanay. Nanay, una na po ako. Masiglang paalam ni Ami. Suot ang kanyang paboritong tsinelas at may isang bayong ng sariwang sampagita na nakasabit sa braso. Ngumiti si Aling Esther. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka anak. Huwag kang masyadong magpapaaraw. Opo nanay, sagot ng bata. At tumakbo na ito palabas ng kanilang maliit na inuupahang kwarto. Pinanood ni Esther ang papalayong anyo ng bata. Ang bawat tawa ni Ami, ang bawat hakbang nito, iyon ang musika at liwanag ng kanyang buhay. 10 taon na silang magkasama. 10 taon mula nang dumating ang munting anghel na ito sa buhay niya at pinuno ang lahat ng kanyang pagkukulang. Hindi niya kayang mawala si Ami. Hindi niya papayagan. Umupo siya sa isang sulok. Ang isip ay lumilipad pabalik sa pag-uusap nila kagabi sa telepono. Ang boses sa kabilang linya, malamig, may awtoridad, at nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na habang buhay niyang dadalhin. Utang na loob. Isang malaking utang na loob. Hapon na nang makabalik si Ami, pagod pero masaya. Halos naubos niya ang kanyang paninda. Ang unang ginawa niya ay kumuha ng 2 pisong barya mula sa kanyang maliit na pitaka. "O nanay," sabi niya, iniabot ang barya. "Pambili po natin ng palamig." Ngunit bago pa man makasagot si Esther, may isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanilang pwesto. "Mukhang maganda ang benta natin, Ami," sabi ng isang boses. Napatingin ang dalawa. Nakatayo roon si Tito Ramon, nakangiti ng malapad. Suot ang kanyang mamahaling damit na tila hindi nababagay sa magulong paligid ng simbahan. "Tito Ramon!" Masayang bati ni Ami. Ngumiti si Ramon sa bata. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Esther. "Esther, mari ba tayong mag-usap sandali? Doon lang sa may tabi." Tumango si Esther. Ang puso niya'y biglang bumilis ang tibok. "Ami anak, bantayan mo muna ang mga gamit natin ha?" "Opo nanay." Sa isang hindi gaanong mataong sulok, nawala ang nangiti sa mukha ni Ramon. Nagpakita na siya, tama? Hindi makatingin ng diretso si Esther. "Oo, pero pinalayo ko na siya. Sinabi ko sa kanyang tigilan na kami." Magaling. May kinuha si Ramon sa kanyang wallet, isang sobre. "Ito, panggastos ninyo. Pambili mo ng gamot mo. Alam kong kailangan mo." Nag-atubili si Esther na kunin ito. "Kunin mo na," mariing sabi ni Ramon. "Hindi mo ba naaalala, Esther? Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makakasama ang batang yan. Utang mo sa akin ang buhay ninyo. At ang tanging bayad na hinihingi ko ay ang iyong pananahimik at pagsunod." Ang mga salitang iyon ay parang tanikalang humigpit sa leeg ni Esther. Tumango na lang siya. Walang lakas na magsalita. "Mabuti. Tandaan mo, Esther, ginagawa ko ito para protektahan kayo. Si Marcelo, hindi siya titigil. Mapanganib siyang tao. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya," sabi ni Ramon, bago muling ngumiti at bumalik kay Ami na parang walang nangyari. Naiwan si Esther doon. Hawak ang sobre na parang hawak niya ang isang nagbabagang bakal. Ang pera ay makakatulong sa kanila, pero ang kapalit nito ay ang kalayaan ng kanyang kaluluwa. Gabi na. Mahimbing nang natutulog si Ami. Yakap-yakap ang isang luma at pudpod ng unan. Pinagmamasdan siya ni Esther mula sa kadiliman. Ang bawat paghinga ng bata ay isang paalala ng pagmamahal niya at ng kasalanang itinatago niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Ang mga luha ay nagsimula na namang pumatak sa kanyang mga mata. Bumabagsak sa sahig na walang tunog. "Patawarin mo si nanay, anak." Halos hindi marinig na bulong niya sa hangin. "Para din ito sa'yo." Ang umaga sa Vergara Corporation ay abala, gaya ng dati. Ang mga empleyado ay nagmamadaling naglalakad sa malawak na lobby.
Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang ritmo ng kasipagan at ambisyon. Ngunit sa opisina ng presidente sa pinakamataas na palapag, ang hangin ay mabigat sa katahimikan. Nakaupo si Marcelo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nakatingin siya sa labas ng bintana sa malayong abot-tanaw ng syudad, ngunit ang kanyang isip ay nasa masikip na mga iskinita ng Quiapo. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Come in. Pumasok si Ramon Vergara. May dalang isang ngiti na kasingkinang ng kanyang mamahaling relos. Pinsan, bati niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka na? Hindi ka raw halos natulog, sabi ni Manang. Hindi sumagot si Marcelo. Ikinumpas lang niya ang kamay sa upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Ramon. Ang ngiti ay bahagyang nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Marcelo, nag-aalala ako para sa'yo. Nakarating sa akin ang insidente sa Quiapo. Tumingin si Marcelo sa kanya. At paano nakarating sa'yo? Mayroon akong mga mata at tainga kahit saan. Pinsan, at trabaho kong alagaan ka. Malumanay na sagot ni Ramon. Huminga siya ng malalim. Makinig ka sa akin. Alam kong masakit. Alam kong 10 taon na. Pero ang sugat ay nandyan pa rin. Baka naman nililinlang ka lang ng isip mo, ng pag-asa mo. Isang batang kamukha lang niya, Marcelo. Hindi lang kamukha, mariing sabi ni Marcelo. Ang peklat, Ramon. Nandoon ang peklat. Napabuntong hininga si Ramon. Tila isang nakatatandang kapatid na nahihirapang kausapin ang kanyang bunsong kapatid na matigas ang ulo. Isang peklat? Marcelo, maraming bata ang may peklat. Please, ayokong makita kang masaktan ulit. Itigil mo na to bago pa lumala. Sa isang sulok ng silid, malapit sa pinto, tahimik na nakatayo si Dante. Hindi siya kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid. Nakita niya ang paraan ng paglalagay ni Ramon ng kamay nito sa balikat ni Marcelo. Isang kilos ng pakikiramay. Ngunit sa mata ni Dante, may mali. May hindi totoo. Kumunot ang kanyang noo. Isang maliit na detalye na hindi napansin ng magpinsan. Hindi ko ito titigilan, sabi ni Marcelo. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kapasyahan. Muling napabuntong hininga si Ramon. Tila sumusuko na. Sige, kung yan talaga ang gusto mo, kung hindi kita mapipigilan, tutulungan na lang kita. Nag-angat ng tingin si Marcelo. Hayaan mo ako ang kumausap sa babaeng yon kay Aling Esther. Alok ni Ramon. Baka natatakot lang siya sa'yo. Mayaman ka, makapangyarihan. Siguro kung isang tulad ko ang lalapit, isang taong mas kalmado. Baka sakaling makinig siya, kakausapin ko siya ng maayos, ng mahinahon. Pagod na si Marcelo. Pagod na sa pag-iisip, pagod na sa kalungkutan. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka tama si Ramon. Baka kailangan niya ng tulong. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, subukan mo. Isang panandaliang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Ramon, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang nangiti ng pag-unawa. Tumayo siya. Makakaasa ka, pinsan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilya. Nang makalabas si Ramon sa opisina, ang nangiti sa kanyang mukha ay naging isang mapanuyang ngangisi. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial. Ang taong sumagot ay si Aling Esther. Pupunta dyan ang mga tao ko, sabi ni Ramon. Ang boses niya ay malamig at walang anumang bakas ng pag-aalalang ipinakita niya kay Marcelo kanina. Sumunod ka lang sa plano. Ang coffee shop sa Greenbelt ay abala. Puno ng mga taong nag-uusap tungkol sa negosyo at mga socialite na nagpapalitan ng mga pinakabagong chismis. Sa isang tahimik na sulok, nakaupo si Lucian, ang dating asawa ni Marcelo. 10 taon na silang hiwalay,
Pero ang ganda niya ay tila hindi kumukupas. Ang tanging nagbago ay ang permanenteng bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang anino na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling damit o ng kanyang perpektong ayos. Salamat sa pagdating, Lucian. Umupo si Ramon sa harap niya. Inilapag ang kanyang briefcase sa tabi. Umorder na ako ng paborito mong kape. Diretsuhin mo na ako, Ramon. Anong kailangan mo? Sabi ni Lucian. Ang boses niya ay malamig. Hindi niya kailanman lubusang pinagkatiwalaan ang pinsan ng dati niyang asawa. Ngumiti si Ramon. Isang ngiting puno ng pakikiramay. Gusto ko lang kumustahin ka. At may kailangan kang malaman tungkol kay Marcelo. Bahagyang natigilan si Lucian. Sa kabila ng lahat may isang parte pa rin sa puso niya na nag-aalala para sa lalaking minsan niyang minahal. Anong tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Ramon na para bang naghahanda siyang sabihin ang isang napakasakit na balita. Lucian, sa tingin ko, bumibigay na siya. Kumunot ang noo ni Lucian. Anong ibig mong sabihin? Ang pagkawala ni Amihan. Hindi niya talaga kinaya, malungkot na sabi ni Ramon. Nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon siya ng obsesyon. Isang batang nagtitinda ng sampagitas sa Quiapo. Pinipilit niyang siya raw yon, si Amihan. Sinusundan niya ang bata. Ginugulo ang pamilya nito. Lucian, nag-aalala ako na baka tuluyan na siyang mawala sa sarili. Ang bawat salita ni Ramon ay isang matalim na pako na bumaon sa puso ni Lucian. Ang pinakamasakit na alaala niya kay Marcelo ay ang pagiging abala nito sa trabaho, ang pag-prioritize nito sa pera kaysa sa pamilya. At ngayon, ito, isang obsesyon na maaaring makasakit ng ibang tao. Bumalik lahat ng galit at pagkadismaya niya. Huwag mong hahayaang saktan niya ang sarili niya. O ang pamilya ng batang yun. Pakiusap ni Ramon. Kausapin mo siya. Baka sa'yo lang siya makikinig. Nang gabing iyon, habang si Marcelo ay nakaupo sa kanyang opisina sa bahay, pinipilit pag-aralan ang mga paunang impormasyon na nakuha ni Dante tungkol kay Esther. Tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero na matagal na niyang hindi nakikita sa screen. Lucian. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May kaunting pag-asa. Lucian? Marcelo. Sagot ng boses sa kabilang linya, malamig at walang emosyon. Nakarating sa akin ang ginagawa mo. Lucian, makinig ka. Hindi. Ikaw ang makinig. Putol ni Lucian. Ang boses niya ay nanginginig sa pigil na galit. 10 taon, Marcelo. 10 taon kong tinanggap na nawala ang anak natin dahil sa kapabayaan mo. At ngayon, guguluhin mo ang buhay ng isang inosenteng bata para lang pagtakpan ng guilt mo. How dare you? Hindi mo naintindihan. Siya na yon. Nakita ko siya. Desperadong katwiran ni Marcelo. Tama na. Sigaw ni Lucian. Kung may natitira ka pang katiting na respeto para sa alaala ng anak natin, tigilan mo na yan. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Click. Nawala ang tawag. Napatulala si Marcelo. Hawak ang teleponong tila isa na itong patay na bagay. Ang huling sinag ng pag-asa na baka may kakampi siya, na baka maiintindihan siya ni Lucian, ay biglang namatay. Siya na lang mag-isa. Napapaligiran ng mga pader ng pagdududa. Biglang pumasok si Dante, hindi man lang kumatok. Ang mukha niya'y balisa. Boss? Ano yon, Dante? Walang ganang tanong ni Marcelo. Yung mga taong pinapunta ni Sir Ramon. Hindi po sila nakikipag-usap ng mahinahon kay Aling Esther. Napatingin si Marcelo sa kanya. Tinatakot po nila ang mga kapitbahay. Sinisiraan si Aling Esther. Pinapalabas nilang masamang tao ang Ale para walang tumulong at walang kumausap sa kanya. Biglang tumayo si Marcelo. Ang lahat ng sakit at pagod ay napalitan ng isang malamig na galit. Ang mga salita ni Ramon kanina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tutulungan kita. Kakausapin ko siya ng mahinahon. Ngayon, naiintindihan na niya. This is not help, bulong ni Marcelo.
Ang mga kamay ay nakakuyom. This is a trap. Definad. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Marcelo. Isang nag-aalab na galit na gusto niyang isumbat sa mukha ni Ramon. Gusto niyang sugurin ang pinsan niya at itanong kung anong klaseng demonyo ito. Pero huminga siya ng malalim. Ang 10 taong pagdurusa ay nagturo sa kanya ng isang bagay. Ang init ng galit ay madaling lumamig. Ang kailangan niya ngayon ay pasensya. At isang plano. Kung kinukulong ni Ramon si Aling Esther sa isang pader ng takot, hindi niya ito sisirain gamit ang puwersa. Hahanap siya ng siwang kung saan makakapasok ang liwanag. Nalaman niya mula sa report ni Dante na bukod sa pagtitinda ng sampagita, si Ami ay tumutulong din tuwing umaga sa isang matandang nagtitinda ng gulay sa palengke malapit sa simbahan, si Nanay Ising. Mabait daw ang bata, hindi humihingi ng kapalit. Masaya na itong mabigyan ng kaunting gulay na maiuuwi nila para sa hapunan. Doon niya nakita ang siwang. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, isang delivery van na walang anumang marka ang huminto sa palengke ng Quiapo. Isang lalaking nakasombrero at salamin ang bumaba at lumapit sa pwesto ni Nanay Ising. "Magandang umaga po, Nay. Bibilin ko na po lahat ng paninda ninyo," sabi ng lalaki. Nagulat ang matanda. "Ha? Baka nagbibiro ka, iho. Sino ka ba?" "May isang taong nanalo po sa loto kahapon." "Nay," paliwanag ng lalaki. Isang kwentong inimbento ni Dante. Bilang pasasalamat, gusto niyang mamigay ng biyaya. Pinakiusapan niya akong ubusin ang paninda ng 3 masisipag na nagtitinda dito sa palengke. At isa po kayo sa napili niya. Hindi makapaniwala si Nanay Ising, ngunit nang iabot na ng lalaki ang isang sobrang makapal, nanginginig niya itong tinanggap. May isa pa po siyang pakiusap. "Nay," dagdag ng lalaki. "Yung batang katulong niyo po, si Ami. Pakisabi po na dahil sa swerteng dala niya, ilibre niyo na po siya ng masarap na pananghalian. Huwag niyo na po siyang pag-ayudahan ngayon, maglaro na lang daw po siya." Nang dumating si Ami sa pwesto, handa nang magbuhat ng mga kaing ng gulay, sinalubong siya ng isang masayang Nanay Ising. "Ami, apo, halika rito," sabi ng matanda. Abot tenga ang nangiti. "Wala na tayong gagawin ngayon. Naubos na ang paninda ko. Isang anghel ang bumili." Ikinuwento ni Nanay Ising ang nangyari. Tuwang-tuwa si Ami. "Talaga po, Nanay Ising. Ang swerte niyo po." "Hindi lang ako ang swerte, apo. Ikaw din," sabi ng anghel. "Dahil sa iyo raw ito, kaya ililibre kita ng masarap na pagkain. Halika, sa karinderya ni Aling Nena. Kumain tayo ng paborito mong adobo." Mula sa di kalayuan, sa loob ng kanyang kotse na may tinted na bintana, pinanood ni Marcelo ang lahat. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Ami na napalitan ng purong kagalakan. Nakita niya kung paano ito tumalon-talon sa tuwa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marcelo. Ang unang totoong nangiti sa loob ng maraming araw. Ilang araw na naulit ang himala. Araw-araw, nauubos ang paninda ni Nanay Ising. Araw-araw, libre ang tanghalian ni Ami. Araw-araw, mas marami siyang oras para maglaro. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi, nakita ni Aling Esther si Marcelo na nakatayo sa kabilang kalsada, malayo sa kanila, tahimik lang na nagmamasid. Ang una niyang naramdaman ay takot. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha nito, walang galit, walang pagbabanta, tanging isang malalim na pangungulila habang pinapanood si Ami na masayang naglalaro ng piko kasama ang ibang bata. Isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang tingin na iyon, hindi iyon ang tingin ng isang masamang tao. Napansin ni Ami ang tinitingnan ng kanyang ina. "Nanay, yun po yung lalaking kumausap sa atin, di ba?" Hindi sumagot si Esther.
Hinawakan na lang niya ang kamay ng bata at nagpatuloy sa paglalakad. Pero sa pagkakataong yon, ang hawak niya ay hindi na kasing higpit ng dati. Sa isip ni Aling Esther, isang tanong ang nagsimulang umusbong. Isang maliit na binhi ng pagdududa. Kung masama siyang tao, bakit ang tanging nakikita ko sa mga mata niya ay kalungkutan? Nang gabing iyon, habang hinahanda nila ang kanilang simpleng hapunan, isang mangkok ng mainit na kanin at pritong isda na bigay ni Nanay Ising, hindi mapigilan ni Ami na magkwento. Nanay, ang bait-bait po talaga ng anghel na tumutulong kay Nanay Ising. Sana po makita ko siya para makapagpasalamat ako, masayang sabi ng bata. Dahil po sa kanya, hindi na ako masyadong napapagod. Tumangulang si Esther, ngunit ang isip niya ay naglalakbay. Ang biglaang swerte, ang lalaking laging nakatingin mula sa malayo. Nag-umpisa siyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Imposibleng nagkataon lang ang lahat. Pagod na humiga si Ami sa kanilang banig. Mabilis itong nakatulog, dala ng pagod sa maghapong paglalaro. Hinaplos ni Esther ang noo ng bata. Mainit. Kinapa niyang muli, mas mainit kaysa kanina. Kinabahan si Esther. Kinuha niya ang basahan, binasa ng tubig, at ipinatong sa noo ni Ami. Ngunit sa loob ng isang oras, lalong uminit ang bata. Nagsimula itong manginig sa gitna ng kanyang pagtulog, nilalagnat. Mataas ang lagnat. Binilang ni Esther ang perang natitira sa kanyang pitaka. Barya-barya, sapat lang para sa pagkain bukas. Wala siyang sapat na pera para ipatingin si Ami sa doktor o kahit para pambili ng gamot sa butika. Ang takot ay nagsimulang kumapit sa kanyang puso. Ang takot na minsan nang naramdaman ng isang ina na walang kakayahang alagaan ang kanyang anak. Wala siyang ibang maisip na malalapitan. Ayaw niyang mang-abala sa mga kapitbahay na alam niyang gipit din. Bigla, pumasok sa isip niya ang isang pangalan. Ang pangalang palagi niyang tinatawagan sa oras ng kagipitan. Ang pangalan na nagbigay sa kanya ng malaking utang na loob. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-aalangan pa siya. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ungol ni Ami sa nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Pinindot niya ang numero. Ramon. Ngunit sa di kalayuan, may isa pang taong hindi natutulog. Si Dante, na inutusan ni Marcelo na bantayan ang mag-ina mula sa isang ligtas na distansya, ay nakaupo sa loob ng isang ordinaryong kotse. Nakita niya ang biglaang pag-aalala sa kilos ni Aling Esther. Nakita niya ang ilaw mula sa screen ng cellphone nito. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at tinawagan ang kanyang amo. Boss, may emergency yata. Si Ami po, mukhang may sakit. Sa kabilang linya narinig niya ang biglaang pag-igting sa boses ni Marcelo. Ano? Anong nangyayari? Hindi ko po sigurado, boss. Pero balisa po si Aling Esther at may tinatawagan siya sa telepono. Sa mansyon sa Makati, napahawak si Marcelo sa kanyang dibdib, ang kanyang anak. May sakit. At siya, ang ama nito, ay walang magawa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang takot na mas matindi pa sa naramdaman niya noong una siyang tinaboy. Dahil ngayon, hindi lang pag-asa ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanila. Dante, utos ni Marcelo, ang boses niya ay nanginginig. Huwag na huwag. Samantala, sa isang karinderya sa Quiapo, ang lagnat ni Ami ay lalo pang tumataas. Si Aling Esther ay umiiyak na sa tabi nito. Hawak ang telepono, naghihintay, habang ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Ang boses ni Ramon sa kabilang linya ay kalmado, halos malamig, nataliwas sa nag-aalab na pag-aalala sa dibdib ni Esther. Ano ang problema, Esther? Si Ami, nilalagnat ng mataas. Umiiyak na, sabi ni Esther. Hindi bumababa
Kailangan ko siyang dalhin sa doktor. Ramon, pakiusap. Tulungan mo ako. Wala akong pera. Isang sandaling katahimikan. Para kay Esther, ang bawat segundong lumilipas ay isang pagpapahirap. Sige, sagot ni Ramon. Pupunta ako dyan. Huwag kang aalis. Click. Ang pangako ng tulong ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Esther, ngunit hindi nito napawi ang takot na gumuguhit sa kanyang mukha habang pinupunasan ang nag-aapoy na noo ni Ami. Hindi nagtagal, isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa isang madilim na kanto, malayo sa karamihan. Bumaba si Ramon. Ang kanyang anyo ay isang malaking kontradiksyon sa kahirapan ng paligid. Nilapitan niya si Esther. Ang una niyang ginawa ay hindi tingnan ng bata, kundi si Esther. Ang kanyang mga mata ay matalim, mapanuri. Nasaan ang pera mo? Tanong niya. Naubos na. Pambili ng pagkain at gamot ko. Halos pabulong na sagot ni Esther. Puno ng hiya. Tumango si Ramon. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Kumuha siya ng isang makapal na bugkos ng pera mula sa kanyang leather na wallet. Iniabot niya ito kay Esther. Dalhin mo na siya sa pinakamalapit na klinika. Siguraduhin mong gagaling siya. Nanginginig na kinuha ni Esther ang pera. Salamat, Ramon. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Huwag mo nang isipin ang pagbabayad. Putol ni Ramon. Ang boses niya ay biglang bumigat. Dahil ang utang mo sa akin, Esther, hindi mo na mababayaran kailanman. Natigilan si Esther. Lumapit si Ramon. Ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. Gusto mo bang ikwento ko ulit sa'yo kung paano tayo nagkakilala? Para maalala mo. Hindi kumibo si Esther. Tila isang estatwang nagyelo sa takot. 10 taon na ang nakalipas. Mag-isa ka? Wasak. Tumatakbo mula sa probinsya matapos mamatay ang pamilya mo sa isang trahedya. Walang-wala ka. Pagpapatuloy ni Ramon, ang bawat salita ay tila isang tatak sa isipan ni Esther. At sino ang tumulong sa'yo? Sino ang nagbigay sa'yo ng bagong simula? Ako. At si Ami, naalala mo ba kung saan siya nanggaling? Umiling si Esther. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Isang gabi, may mga sindikatong kumidnap sa kanya. Papunta na sana siya sa kung saang impyerno. Pero iniligtas ko siya, Esther. Ako ang kumuha sa kanya mula sa kamatayan. At dahil alam kong mabuti ang puso mo at kailangan mo ng kasama sa buhay, ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Hinawakan ni Ramon ang balikat ni Esther. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon. Ang batang yan, ang buhay ninyong dalawa, utang niyo sa akin. Naiintindihan mo ba? Ang kwento, isang perpektong kasinungalingan na binuo para ikulong siya, ay muling gumana. Sa gitna ng kanyang desperasyon at takot para kay Ami, naniwala si Esther. Paanong hindi? Si Ramon, ang kanyang tagapagligtas. Oo, nauutal niyang sagot. Mabuti. Binitawan siya ni Ramon. Kaya sa susunod na lumapit sa'yo si Marcelo Vergara, ano ang gagawin mo? Iitataboy ko siya. Sagot ni Esther. Ang boses ay wala ng buhay. Tama. Dahil siya ang panganib. Ako ang kaligtasan ninyo. Tandaan mo yan, Esther. Pinanood ni Ramon si Esther habang buhat-buhat nito, si Ami, at nagmamadaling tumakbo papunta sa tricyclean. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na parang isang manlalaro ng chess na katatapos lang igalaw ang kanyang pinakamahalagang pyesa. Ngunit hindi niya alam, mula sa kabilang kalsada, sa likod ng isang poste, si Dante ay nakatayo. Hindi niya narinig ang pinag-usapan, pero malinaw na malinaw sa kamera ng kanyang cellphone ang bawat kilos nila, ang pag-abot ng pera, ang mariing pagkakahawak ni Ramon sa balikat ni Esther, ang takot sa mukha ng babae. Mabilis niyang ipinadala ang mga litrato kay Marcelo. Ilang segundo lang, isang mensahe ang bumalik.
puno ng galit at pag-aalala. "Boss, may problema." Ang mga salita ay tila sumisigaw mula sa screen ng telepono ni Marcelo. Malaki. Ang mga litrato sa screen ng telepono ni Marcelo ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na ito simpleng pag-aalala ng isang pinsan. Hindi na ito simpleng pagtulong. Ang nakita niya sa mga larawan, ang takot sa mukha ni Esther, ang awtoridad sa tindig ni Ramon, ay nagpapatunay sa isang bagay na mas malalim at mas madilim. Bakit magbibigay ng pera si Ramon ng patago sa hating gabi? Bakit kailangang hawakan niya si Esther na parang isang pag-aari? At bakit ang babaeng matapang na humarap at sumigaw sa kanya ay magmumukhang isang maamong tupa sa harap ng kanyang pinsan? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanyang isip. Ang bitag na inakala niyang simpleng paninira lang ay may mas malalim pa palang patibong. "Dante," sabi ni Marcelo sa telepono. Ang boses niya ay malamig at kontrolado. Isang tinig na ginagamit niya kapag magsasara ng ₱1 billion deal. "I-cancel mo lahat ng appointments ko bukas. May mas importante tayong gagawin." "Ano po yun, boss?" "Babalik ka sa simula. Kalimutan mo muna ang pagbabantay. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Aling Esther, pero hindi dito sa Maynila. Puntahan mo ang probinsya niya. Hanapin mo ang pinanggalingan niya. Kausapin mo ang mga dating kapitbahay, mga kamag-anak, kahit sino. Alamin mo kung sino siya bago niya nakilala si Ami. At kung paano niya nakilala si Ramon." Ang utos ay malinaw. Hindi na ito isang simpleng pagmamanman. Isa na itong malalimang investigasyon. Kinabukasan, habang si Marcelo ay nakakulong sa kanyang opisina, sinusubukang mag-isip ng diretsyo. Si Dante ay bumibiyahe na papunta sa isang maliit at halos nakalimutan ng bayan sa probinsya ng Quezon. Ang bayan ni Esther, ang Santa Lucia, ay payapa. Ang mga tao ay simple at palakaibigan. Hindi naging mahirap para kay Dante sa kanyang diskarte at palangiting mukha na makipagkwentuhan sa mga residente. Nakarating siya sa isang maliit na tindahan kung saan nagkakatipon ang mga matatanda tuwing hapon. Nagpanggap siyang isang malayong kamag-anak na naghahanap ng mga nawawalang kapamilya. "Esther? Si Esther na anak ni Mang Carlo?" sabi ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Pacing. "Ay, oo. Kilala ko ang batang yan. Napakabait. Simple lang ang pangarap, makapagtapos ng pag-aaral." "Nasaan na po kaya siya ngayon?" tanong ni Dante. Isang ulap ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ng matanda. "Matagal na siyang umalis dito, iho. 10 taon na yata. Pagkatapos mangyari ang trahedya." "Trahedya po?" "Oo, ang bahay nila. Nasunog. Kasamang natupok ang kanyang mga magulang. Siya lang ang nakaligtas. Walang-wala siyang natira." Malungkot na kwento ni Aling Pacing. Umalis siya papuntang Maynila para makipagsapalaran. Ang huli kong balita sa kanya, may isang mabait daw na negosyante mula sa Maynila na tumulong sa kanya noon. Isang Mr. Vergara daw. Natigilan si Dante. "Vergara po?" "Oo, Vergara. Parang ganun ang pagkarinig ko." Sabi niya, yun daw ang kanyang anghel. Tinulungan daw siyang makabangon. Ngunit may isang detalye ang hindi tugma sa kwento ni Ramon. "May anak po ba si Esther?" tanong ni Dante. Umiling si Aling Pacing. "Wala. Dalaga pa yun nang umalis dito. Imposibleng magkaanak siya noon. Bakit mo na itanong?" "Wala naman po. Nagbabaka sakali lang." Palusot ni Dante. Habang pauwi, ang isip ni Dante ay puno ng mga impormasyon. Si Esther ay walang anak. Nagkaroon ng trahedya sa pamilya niya. At isang Mr. Vergara ang tumulong sa kanya. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng puzzle ay nakuha niya mula sa isa pang kapitbahay bago siya umalis. Isang matandang lalaki na dating kumpare ng ama ni Esther. Sinabi nito na ang mabait na negosyante ay nagpakilalang si Ramon Vergara
At ito raw ang nag-alok na magbigay ng disenteng libing para sa mga magulang ni Esther. Isang kabutihang loob na habang buhay natatanawin bilang isang sagradong utang na loob. Nang gabing iyon, tinawagan ni Dante si Marcelo. Ang signal ay paputol-putol, pero ang kanyang mga salita ay malinaw na malinaw. Boss, hindi lang si Aling Esther ang niloloko ni Ramon. Narinig ni Dante ang pagtahimik sa kabilang linya. Niloloko niya tayong lahat. Huminga ng malalim si Dante. Inihahanda ang kanyang huling revelasyon. At may nahanap akong testigo. Ang balita mula kay Dante ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman para kay Marcelo. Biglang nagkaroon ng liwanag. Biglang nagkaroon ng hugis ang kalaban na matagal na niyang hindi makita. Hindi na ito isang multo ng nakaraan o isang simpleng pagdududa. Ang kalaban ay may pangalan, may mukha, at kapatid pa niya. Ngunit ang liwanag na ito ay may kasamang isang nakakakilabot na katotohanan. Si Ramon ay hindi lang nanggugulo. Naglalaro ito ng isang mahabang laro, isang dekada ng laro. At si Ami ang pinakaimportanteng piyesa sa kanyang chessboard. Sa kabilang dako, nararamdaman na rin ni Ramon na unti-unting humihigpit ang tali sa kanyang leeg. Ang kanyang mga espiya sa loob ng Vergara Corp ay nag-report na si Marcelo ay madalas na nakakulong sa opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para sa mga pribadong tawag. Si Dante ay hindi na rin niya nakikita sa paligid. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan na niyang itapon ang kanyang huling baraha. Isang gabi, habang si Ami ay mahimbing na natutulog, biglang may kumatok ng malakas sa pintuan ni na Esther. Ang pagkatok ay desperado at puno ng pagmamadali. Nang buksan ni Esther, bumungad sa kanya ang isang balisang-balisang si Ramon. Ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang buhok ay magulo, tila galing sa isang mahirap na sitwasyon. Ramon, anong nangyari? Gulat na tanong ni Esther. Wala na tayong oras, Esther, sabi ni Ramon. Ang boses ay nagmamadali. Kailangan niyo nang umalis dito. Ngayon na. Bakit? Anong nangyayari? Si Marcelo. Nawawala na siya sa sarili, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring takot. Nalaman niya ang tungkol sa atin. Nalaman niyang tinutulungan kita. Galit na galit siya. Nag-hire siya ng mga masasamang tao para kunin si Ami. Narinig ko mismo ang usapan nila. Ang bawat salita ay tumago sa puso ni Esther na parang punyal. Ang imahe ng mga lalaking posibleng kunin ang kanyang anak ay sapat na para paralisahin siya sa takot. Anong gagawin natin? Nanginginig niyang tanong. May inihanda akong lugar para sa inyo. Isang bahay sa probinsya, sa Batangas. Ligtas kayo doon, sabi ni Ramon. Hinawakan ang mga braso ni Esther para pakalmahin ito. Walang makakahanap sa inyo doon, pero kailangan nating kumilos ngayon na, bago pa sila dumating. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Ang tanging nasa isip ni Esther ay ang kaligtasan ni Ami. Sige, sabi niya, tumango-tango. Gisingin ko na si Ami. Huwag kang magdadala ng maraming gamit. Ang importante, makaalis tayo agad. May sasakyan ang naghihintay sa kanto. Habang nag-iimpake si Esther ng iilang damit sa isang lumang bag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ginising niya si Ami. Anak, gumising ka. Aalis tayo. Pabulong niyang sabi. Saan po tayo pupunta, nanay? Tanong ng inaantok pang bata. Basta anak, sa isang mas magandang lugar, maglalaro tayo doon. Sa gitna ng pagmamadali, napansin ni Ami ang isang tuyong bulaklak ng sampagita sa ibabaw ng kanilang maliit na altar. Kinuha niya ito at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang damit. Isang maliit na piraso ng kay-iapo na gusto niyang dalhin saan man sila magpunta. Samantala, si Lucian,
Pagkatapos ng ilang araw na pananahimik ay hindi na rin mapakali. Ang mga salita ni Marcelo sa telepono, ang desperasyon sa boses nito ay bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng sinabi ni Ramon, may isang bahagi sa kanya na gustong makita ang katotohanan para sa kanyang sarili. Kaya ng gabing iyon, nagpasya siya. Ipinatawag niya ang kanyang driver. Pumunta tayo sa Quiapo. Pagdating nila sa lugar kung saan karaniwang nagtitinda si Esther, wala sila. Nagtanong-tanong si Lucian sa mga nagtitinda sa paligid. Sinabi ng isa na nakita niyang nagmamadaling umalis ang mag-ina. Naglakad si Lucian papunta sa eskinita kung saan nakatira sina Esther. At doon, mula sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya ito. Nakita niya si Aling Esther na akay-akay si Ami. Nakita niya si Ramon na nagmamadaling iginigiit sila pasakay sa isang puting van na walang plaka. Napatigil ang mundo ni Lucian. Ang eksena ay hindi tugma sa kwento ni Ramon. Hindi ito ang kilos ng isang taong tumutulong. Ito ang kilos ng isang taong tumatakas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nanginginig na dinial ang nag-iisang numero na alam niyang makakatulong sa kanya. Ang numero ni Marcelo. Sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo. Digbulong ni Lucian sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagkakahawak sa telepono. Bawat ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Sa wakas, may sumagot. Lucian? Ang boses ni Marcelo ay nagulat, ngunit may halong pag-aalala. Marcelo! Si Ramon! Kasama niya yung bata at si Aling Esther. Sigaw ni Lucian. Hindi na sinusubukang itago ang takot sa kanyang boses. Pinapasakakay niya sila sa isang puting van na walang plaka. Paalis na sila. Marcelo, may mali dito. Sa kabilang linya, narinig ni Lucian ang isang biglaang pagbagsak ng isang bagay, marahil isang libro o isang baso, na sinundan ng isang mariing utos sa ibang tao. Dante, kunin mo ang kotse. Ngayon na. Nasaan ka, Lucian? Tanong ni Marcelo. Ang boses niya ay puno ng tensyon. Nasa Quiapo, sa may eskinita malapit sa simbahan. Paalis na sila. Huwag mong hahayaang mawala sa paningin mo ang van. Sundan mo sila. Papunta na kami. Sa loob ng van, ang hangin ay mabigat. Mahigpit ang hawak ni Esther kay Ami na ngayon ay gising na at nagsisimulang makaramdam ng takot. Ang mga bintana ay madilim at hindi niya makita kung saan sila papunta. Nanay, bakit po tayo tumatakbo? May humahabol po ba sa atin? Tanong ni Ami. Ang boses ay nanginginig. Shh, anak. Ligtas tayo kasama si Tito Ramon mo. Sagot ni Esther. Kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog sa kaba. Ang pagmamadali, ang van na walang plaka, ang seryosong mukha ng mga lalaking kasama ni Ramon. Lahat ng ito ay nagsisimula ng magtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Sa likod nila, ang kotse ni Lucian ay humaharurot, sinusubukang manatili sa isang ligtas na distansya. Ang kanyang driver, na sanay sa kalmadong pagmamaneho sa Makati, ay pinagpapawisan habang nakikipaggitgitan sa mga sasakyan sa gabi. Ilang minuto lang, isang itim na Mercedes-Benz ang humarurot mula sa isang kanto at tumabi sa kotse ni Lucian. Si Dante ang nagmamaneho at sa passenger seat, ang mukha ni Marcelo ay tila isang maskara ng galit at determinasyon. Nagkatinginan sila ni Lucian sa pamamagitan ng kanilang mga bintana. Isang tinginan na naglalaman ng 10 taong sakit, pagsisisi, at ngayon, isang nagkakaisang layunin. Sa SLEX sila papunta, boss! Papuntang south! Sigaw ni Dante habang mahusay na iniiwasan ng isang tumatawid na jeep. Alam ko na kung saan niya sila dadalhin, sabi ni Marcelo. Ang mga ngipin ay nagngangalit. Mayroon silang isang luma
at halos abandonadong beach house sa Batangas. Isang lugar na walang nakakaalam maliban sa pamilya. Isang perpektong lugar para magtago o para maglaho. Ang paghabol ay nagpatuloy. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting napalitan ng kadiliman ng expressway. Sa loob ng van, sinubukan ni Ami na sumilip sa bintana. "Nanay, may sumusunod po sa atin. 2 kotse," bulong niya. Nataranta si Ramon. Hindi niya inaasahan ito. Paanong nalaman ni Lucian? Paanong nakasunod si Marcelo? "Bilisan mo!" sigaw niya sa kanyang driver. Ang van ay lalo pang bumilis, ngunit ang Mercedes ni Marcelo ay mas mabilis. Unti-unti, narating nila ito. Inutusan ni Marcelo si Dante na mag-overtake at harangan ang kanilang daan sa isang pribadong daungan kung saan naghihintay ang isang maliit na yate na magdadala sana kina Ami at Esther palayo. Ang puting van ay napilitang huminto nang biglang may isang itim na kotse na humarang sa harapan nito. Ang kotse ni Lucian ay huminto naman sa likuran, tuluyan ng sinara ang kanilang daan. Bumukas ang mga pinto ng kotse. Lumabas si Marcelo. Lumabas si Lucian. Ang kanilang mga muka ay nababasa ng liwanag mula sa headlight na nagbibigay sa kanila ng isang anyo na tila mga tagapaghiganti mula sa dilim. Bumukas ang pinto ng van. Iniluwan nito ang takot na si Esther, ang naguguluhang si Ami, at ang galit na si Ramon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng dagat, ang lahat ng mga tauhan sa kwentong ito ay sa wakas ay nagkaharap-harap. Ang hangin ay puno ng alat ng dagat at ng bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi. Walang kumikibo. Ang katahimikan ay binasag ni Ramon. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pangungutya. "Anong palabas ito, pinsan?" sabi niya. Lumakad paharap para harangin si Esther at Ami. "Sinusubukan mong maging bayani matapos mong sirain ang sarili mong pamilya?" "Tumahimik ka, Ramon," mariing sabi ni Marcelo. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Ramon, kundi kay Ami, na ngayon ay halos buong natatakpan ng anino ng kanyang pinsan. "Bakit kangit? Masakit ba ang katotohanan?" Patuloy ni Ramon. Lumapit siya kay Lucian. "At ikaw, Lucian, bigla kang naging kakampi niya. Ang lalaking ito ang dahilan kung bakit nawala ang anak natin. At ngayon, pinagtatanggol mo siya sa kanyang kabaliwan." "Hindi ito kabaliwan, Ramon," sagot ni Lucian. Ang boses niya ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. "At nakita ko kung paano mo sila pilit na isinakay sa van. Hindi iyon pagtulong." Ang mukha ni Ramon ay nagdilim. "Esther, dalhin mo na si Ami sa yate. Bilisan mo," utos niya. Nag-atubili si Esther. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat. Mula sa galit na mukha ni Ramon, sa determinadong mukha ni Marcelo, hanggang sa naguguluhang mukha ni Ami. Ang lahat ng kasinungalingan at katotohanan ay nagbabanggaan sa kanyang isipan. "Huwag kang makikinig sa kanya, Esther," sabi ni Marcelo. Ang boses niya ay biglang lumambot. "Pakiusap. Ano pang hinihintay mo, Esther? Huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin." Sigaw ni Ramon. Ang huling salita ay isang babala. Iyon na, ang salitang iyon. Utang. Nagsimulang humakbang si Esther papunta sa yate. Hila-hila si Ami. Para kay Marcelo, ang bawat hakbang nila palayo ay parang isang mabagal na kamatayan. Nang makita niyang malapit na silang makarating sa rampa ng yate, isang bagay sa loob ni Marcelo ang sumuko. Hindi ang kanyang pag-asa, kundi ang kanyang pagmamataas. Ang Don na kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ang hari ng kanyang imperyo, lahat ng iyon ay nawala. Sa harap ng kanyang asawa, ng kanyang traidor na pinsan, at ng babaeng humahadlang sa kanya, ginawa ni Marcelo Vergara ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya.
Dahan-dahan siyang lumuhod. Una ang isang tuhod, pagkatapos ay ang isa pa. Ang kanyang mamahaling Italian leather shoes ay lumubog sa buhangin. Ang kanyang perpektong planstang pantalon ay nalukot. Napatigil ang lahat. Maging si Ramon ay natigilan sa ginawa niya. Itinaas ni Marcelo ang kanyang tingin, hindi kay Ramon, kundi kay Aling Esther. Ang mga mata ng isang bilyonaryo ay puno ng luha. "Please," sabi niya. Ang boses niya'y basag at puno ng pagsusumamo na hindi kailanman maririnig mula sa isang tulad niya. "Pakiusap. I'm begging you." Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang lalamunan. "Isang test lang. Isang DNA test. Kung mali ako, hindi na ako magpapakita sa inyo kailanman. Ibibigay ko sa inyo ang kalahati ng yaman ko para lang mabuhay kayo ng payapa. Pangako." Humikbi siya. Hindi na napigilan ang agos ng kanyang mga luha. Ang isang hari ay nagmamakaawa na ngayon na parang isang pulubi. "Pero kung tama ako, ibalik mo na sa akin ang anak ko." Anak ko. Sa pagkakarinig sa mga salitang yon, si Ami, na kanina patahimik na nagmamasid, ay biglang napatingin sa lalaking nakaluhod. Nakita niya ang sakit, ang pagmamahal, ang desperasyon sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi niya maintindihan, pero nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. At mula sa kanyang mga labi, isang salita ang lumabas na halos pabulong, dala ng hangin. "Tatay?" Ang salitang iyon, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong daungan. Tila isang kulog na yumanig sa mundo ni Aling Esther. Napatingin siya sa batang hawak niya, pagkatapos ay sa lalaking nakaluhod, at sa wakas, sa nangingit-ngit na mukha ni Ramon. Sa isang iglap, ang lahat ng takot na ipinunla ni Ramon sa kanyang puso ay napalitan ng isang bagay na mas malakas: pagdududa. Isang nag-aalab na pagdududa. Ang lalaking nagsasabing mapanganib ay nakaluhod at umiiyak. Ang lalaking nagsasabing tagapagligtas niya ay nakatayo at nag-uutos na parang isang diktador. Dahan-dahan, tumango si Aling Esther. Isang maliit, halos hindi makitang pagtango. Ngunit para kay Marcelo, ang pagtangong yon ay ang pagsikat ng araw pagkatapos ng 10 taong kadiliman. Ang biyahe pabalik sa Makati ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay nilang lahat. Si Ami at Esther ay sumakay sa kotse ni Lucian. Si Marcelo naman ay kasama si Dante, habang si Ramon ay sumunod sa sarili niyang sasakyan. Ang mukha ay hindi maipinta, tila isang taong naghihintay na lang sa kanyang sentensya. Kinabukasan, ang conference room ng Vergara Corporation, na karaniwang lugar para sa mga board meeting na nagpapasya sa kapalaran ng milyon-milyong piso, ay naging isang silid-hintayan para sa isang katotohanang mas mahalaga pa sa anumang yaman. Nandoon silang lahat. Si Marcelo, nakaupo sa dulo ng mesa, hindi mapakali. Si Lucian, nasa tabi niya. Ang kamay ay paminsan-minsang dumadampi sa braso ni Marcelo. Isang kilos ng suporta na 10 taon nang nawala. Si Aling Esther, tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap si Ami na tila ayaw ng bitawan. At si Ramon, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa lahat, tinitingnan ang syudad sa ibaba na para bang iyon na ang huling pagkakataon. Ang resulta ng DNA test ay kinuha ng isang pinagkakatiwalaang pribadong laboratorio at idineliver sa pamamagitan ng isang armored vehicle, isang patunay kung gaano kahalaga ang laman ng sobreng iyon. Isang abogado, ang matagal ng legal counsel ng pamilya Vergara, ang siyang magbubukas nito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan, halos nagpapahirap sa lahat ng nasa silid. Binuksan niya ang sobre, kinuha ang papel, binasa niya ito ng tahimik muna. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Marcelo. "Don Marcelo," sabi ng abogado,
Ang boses niya'y formal. Based on the samples taken from you and the child known as Ami, the probability of paternity is, huminga ng malalim ang lahat. 999%. Isang katahimikan. Pagkatapos, isang hikbi. Galing kay Luciani. Sinundan ng isang malakas na paghagulgol mula kay Marcelo na yumuko sa mesa. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig sa wakas sa bigat ng kaligayahan at ginhawa. Si Amihan. Ang kanyang amihan. Buhay. Nandito na. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Dante at sa likod niya ay 2 unipormadong pulis. At sa pagitan nila, isang lalaking nakayuko, pamilyar ang mukha. "Sino yan?" tanong ni Lucian. "Siya po si Mang Cardo," sagot ni Dante. "Ang dating security guard sa mansyon 10 taon na. Ang nakakaraan, ang testigo." Napatingin si Ramon mula sa bintana. Ang mukha niya'y namumutla. "Inamin niya na po ang lahat, boss," sabi ni Dante, lumingon kay Marcelo. Binayaran daw po siya ng malaking halaga ni Sir Ramon para magsinungaling sa investigasyon, para sabihing nakita niya raw na may isang di kilalang babae na kumuha kay Ma'am Amihan sa kasagsagan ng fiesta. Isang kwentong inimbento para iligaw ang mga pulis. At hindi lang po yan. Pagpapatuloy ni Dante, kumuha ng isang maliit na voice recorder. Sa takot na balikan siya, palihim niyang ni-record ang huling pag-uusap nila. Pinindot ni Dante ang play. Ang boses ni Ramon ang umalingaw-ngaw sa silid, malamig at malinaw. "Gawin mo ang sinabi ko, Cardo. Itago mo na ang pamilya mo. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Tandaan mo, kung babagsak ako, idadamay kita." Iyon na ang huling pako sa kabaong. Lumapit ang mga pulis kay Ramon. "Mr. Ramon Vergara, inaaresto ka namin para sa kasong kidnapping at obstruction of justice." Hindi pumalag si Ramon. Hindi siya nagsalita. Habang kinakabitan siya ng posas, ang tanging ginawa niya ay tumingin. Hindi kay Marcelo, hindi kay Lucian. Tumingin siya kay Ami. Isang tingin na puno ng galit, ng pagsisisi, ng inggit, na sumira sa kanilang lahat. Si Ami, sa halip na matakot, ay bumitaw mula sa pagkakayakap ni Esther. Lumakad siya. Hindi papunta kay Marcelo, hindi papunta kay Lucian. Lumakad siya papunta sa gitna nilang tatlo. Hinawakan niya ang kamay ni Marcelo. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Esther. Tumingin siya kay Lucian na lumapit din at hinawakan ang kanyang balikat. Isang bagong pamilya. Isang kakaibang pamilya. Binuo ng dugo, ng puso, at ng isang pagpapatawad na ngayon pa lang nagsisimulang umusbong. Ang kanilang kwento, ang totoong kwento, ay ngayon pa lang magsisimula. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa mansyon ng mga Vergara ay nagbago. Ang dating malamig at malungkot na mga pasilyo ay puno na ngayon ng tawanan. Ang amoy ng alikabok at lumang alaala ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga at ng mga bulaklak na sampagwita na nakalagay sa isang maliit na florera sa bawat mesa. Sa malawak na hardin, makikita ang isang hindi pangkaraniwang tanawin. Si Don Marcelo Vergara, ang kinatatakutang shark ng real estate, ay nakaupo sa damuhan. Tinuturuan si Amihan. Hindi si Ami, kundi si Amihan na ngayon, kung paano magpalipad ng saranggola. Sa tabi nila, nakaupo sa isang silyang yantok si Lucian. May hawak na isang pitsel ng malamig na juice. Ang kanyang mga mata ay puno ng ngiti na matagal nang nawala. Hindi kalayuan, sa may lilim ng puno ng mangga, nakaupo si Aling Esther. Hindi na siya isang bisita, isa na siyang kapamilya. Siya na ngayon ang Nanay Esther, ang reyna ng kusina at ang tagapamahala ng buong kabahayan. Isang posisyong iginawad sa kanya ni Marcelo, hindi bilang bayad utang, kundi bilang pagkilala sa 10 taong pag-aaruga at pagmamahal. Natagpuan na ba nila ang kapayapaan? Oo, unti-unti.
Si Marcelo ay natutong magpatawad. Una, sa kanyang sarili. Ang bawat oras na ginugugol niya kasama si Amihan ay isang paraan ng pagtubos sa 10 taong nawala. Nagbenta siya ng malaking porsyento ng kanyang share sa kumpanya para magtayo ng isang foundation, ang Amihan Foundation, na tumutulong sa mga batang lansangan sa Quiapo at sa buong bansa. Si Lucian ay natutong magtiwala muli. Nakita niya ang pagbabago kay Marcelo, isang pagbabagong hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanilang relasyon ay hindi pa perpekto, ngunit ito ay totoo. Sila ay muling nagde-date, muling kinikilala ang isa't isa, hindi bilang mag-asawang nasira ng trahedya, kundi bilang 2 taong binigyan ng pangalawang pagkakataon ng tadhana. Natagpuan na ba nila ang kapatawaran? Oo, sa pinakamahirap na paraan. Binisita ni Esther si Ramon sa kulungan, 1 beses, hindi para manumbat. Dala ang isang termos ng mainit na kape at 2 pandesal. Umupo siya sa harap nito. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Hindi sumagot si Ramon. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Esther ang sagot. Isang buhay ng inggit at pag-aakalang siya ay laging pangalawa lamang. Bago umalis, sinabi ni Esther, "Pinapatawad na kita, Ramon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko." At si Amihan, ang puso ng kanilang bagong mundo? Tuwing Sabado ng hapon, ang buong pamilya, si Marcelo, Lucian, at Nanay Esther ay bumabalik sa Quiapo. Hindi na sila nagtitinda. Sa halip may dala silang mga cart na puno ng pagkain, gamot, at mga laruan. Sila mismo ang namamahagi nito sa mga pamilya at mga batang lansangan. Sa isang pagkakataon, isang reporter ang nagtanong kay Amihan kung bakit niya ito ginagawa. Ngumiti ang bata, isang ngiting may karunungang higit pa sa kanyang edad. Tumingin siya sa kanyang tatay, sa kanyang mama, at sa kanyang nanay. Kasi po, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. Itinuro po nila sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa taas ng mga building, kundi sa lalim ng puso na marunong yumuko. Ang pamilya Vergara ay muling nabuo. Hindi na sila perpekto. Sila ay wasak. Ngunit pinagtagpi-tagpi ng mga sinulid ng pagpapatawad, pasasalamat, at isang pag-ibig na mas matibay pa kaysa dati. Dahil natutunan nila ang isang mahalagang aral. Ang liwanag ay pinakamaningning kapag nagmumula sa pinakamatinding kadiliman. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ariana at Marcelo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama mo sa amin hanggang sa dulo ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na may mga sandaling pati ako ay nasaktan. Lalo na sa eksenang pilit pinatugtog si Ariana sa harap ng lahat. Suot ang kanyang uniforme. Ramdam na ramdam ko ang bawat tingin, ang bawat bigat sa kanyang dibdib. Marahil, dahil ang bawat isa sa atin ay may daladalang musika sa ating puso at may mga pagkakataong pinipilit tayong itago ito ng mundo. Ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may pag-asa. Ang pagpapatawad ay parang isang butil na itinatanim, hindi para sa taong nagkasala sa'yo, kundi para sa sarili mo, upang ikaw ay muling mamulaklak. Kaya naman, nais kong iwan sa'yo ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ariana, sa iyong palagay, mas mahirap bang magpatawad sa iba? O ang patawarin ng sarili? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating buhay. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.